Hello po sa inyong lahat. Ako ang inyong tagapaglingkod na si Deji Chen, ang tagapaghatid ng balita mula sa aklat ng Genesis, at tayo na po ay nasa 48 na po tayo. At heto naman po ay sana ay maunawaan niyo po ang aking inihahatid na balita mula sa aklat na po ito. At bago po tayo ay magsimula ay manalangin muna po tayo at samahan niyo po ako. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespass as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito at sinabi ng isa kay Jose, narito ang iyong ama ay may sakit, at kanyang ipinagsama ang kanyang dalawang anak, si Manases at si Ephraim. At may nagsaysay kay Jacob at nagsabi na narito, pinaparituhan ka ng anak mong si Jose, at si Israel ay nagpalakas at umupo sa higaan. At sinabi ni Jacob kay Jose, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay napakita sa akin sa lupain ng Kanaan at binasbasan ako. At sinabi sa akin, narito palalaguin kita at pararamihin kita at gagawin kitang isang kapisanan ng mga bayan. At ang aking ibibigay ang lupain ito sa iyong lahi, pagkamatay mo na ipinakaari magpakailanman. At ang iyong ang dalawang anak na ipinanganak sa iyo sa lupain ng Ehipto, bago ako naparito sa iyo sa Ehipto, ay akin. Si Ephraim ay si Manases gaya ni Ruben, at ni Simeon ay magiging akin. At ang iyong mga anak na iyong naging anak na sumunod sa kanila ay magiging iyo, sila'y tatawagin ayon sa pangalan ng kanilang mga kapatid sa kanilang mana. At tungkol sa akin, nang ako'y dumating mula sa Padan, si Raquel ay namatay sa akin sa lupain ng Kanaan sa daan ng kulang pa ng kaunti upang dumating sa Ephrata, at ang aking inilibing siya roon sa daan ng Ephrata na siya ring Bethlehem. At nakita ni Israel ang mga anak ni Jose at sinabi, sino-sino ito? At sinabi ni Jose sa kanyang ama, sila'y aking mga anak na sila'y mga ibinigay ng Diyos sa akin dito. At kanyang sinabi, isinasamo ko sa iyo na iyong dalhin sila rito sa akin at sila'y aking babasbasan. At ang mga mata nga ni Israel ay malabo na dahil sa katandaan na anupat hindi na siya makakita, at kanyang inilapit sila sa kanya at sila ay kanyang hinagkan at niyakap. At sinabi ni Israel kay Jose, hindi ko akalaing makita ang iyong mukha, at narito, ipinakita sa akin ng Diyos pati ng iyong binhi. At sila ay pinagkuha ni Jose sa pagitan ng kanyang mga tuhod, at siya ay nagpatira pa sa lupa. At kapway dinala ni Jose si Ephraim sa kanyang kanang kamay at sa dakong kaliwang kamay ni Israel, at si Manases sa kanyang kaliwang kamay sa dakong kanang kamay ni Israel, at inilapit niya sa kanya. At iniunat ni Israel ang kanyang kanang kamay at ipinatong sa ulo ni Ephraim na siyang bunso, at ang kanyang kaliwang kamay ay sa ulo ni Manases na ipinagpatnubayang. Sadya ang kanyang mga kamay sapagkat si Manases ang panganay. At ang kanyang binasbasan si Jose, at ang sinabi, ang Diyos na nasa harap niya ay lumakad, ang aking mga magulang na si Abraham at si Isaac, ang Diyos na nagpakain sa akin sa buong buhay ko hanggang araw na ito. At ang anghel na tumubos sa akin sa buong kasamaan ay siya nawang magpala sa mga batang ito, at tawagin nawa sila sa aking pangalan, sa pangalan ng aking mga magulang na si Abraham at si Isaac, at magsidami nawa sila totoo sa ibabaw ng lupa. At nang makita ni Jose na ipinatong ng kanyang ama ang kanyang kanang kamay sa ulo ni Ephraim na
ay minasama niya at itinaas niya ang kamay ng kanyang ama upang ilipat sa ulo ni Manases mula sa ulo ni Ephraim. At sinabi ni Jose sa kanyang ama, "Hindi ganyan, ama ko, sapagkat ito ang panganay. Ipatong mo ang iyong kamay, ang kanang kamay sa kanyang ulo." At tumanggi ang kanyang ama at sinabi, "Talastas ko ang anak ko, talastas ko, siya man ay magiging isang bayan at siya may ay magiging dakila, gayon may ang kanilang kapatid na bata ay magiging lalong dakila kaysa kanya at sa kanyang bini ay magiging isang makapal na bansa." At ang kanyang binasbasan sila ng araw na iyon na sinabi sa iyo, "Magbabasbas ang Israel na magsasabi, gawin ka nawa ng Diyos na gaya ni Ephraim at gaya ni Manases ang kanyang ipinagpauna si Ephraim bago si Manases." At sinabi ni Israel kay Jose, "Narito ako'y namamatay, ngunit ang Diyos ay isa sa inyo at dadalhin kayo uli sa lupain ng iyong mga magulang. Bukod dito, binigyan kita ng isang bahaging higit kaysa iyong mga kapatid na aking kinuha na aking tambak at ang aking busog sa kamay ng Amorheo." Yan po ang kabanata ng Genesis chapter 48 po. Ayan po ang story po, napakamaiksi lang po at hanggang 22 lang po ito. Kaya may nalalabi pa tayong 4 na minuto para magsalaysay sa mga nangyayari sa ating buhay ngayon, sapagkat ang daming nangyayari sa ating mundo. Kaya ganyan nangyayari dahil ang mga isinasaad sa kabanata ng Genesis ay yan ang panimula po ng panahon, noon, unang panahon. At ngayon ay napakamatanda na ang ating panahon, kaya iba't iba na po ang nangyayari sa ating mundo. Kaya yan nangyayari sa unang mga tao na pinarusahan. Kaya ngayon maraming nangyayari na parang nagbabasa tayo ng Bible sa ating nangyayari ngayon. Kaya hindi natin masabi kung hanggang kailan ang ating buhay, sapagkat hindi natin alam kung ano ang mangyayari ngayon sa susunod na mga taon, o which is sa susunod na araw o sa susunod na buwan. Hindi natin alam kung saan tayo patutungo, sapagkat hindi natin hawak ang ating kapalaran, kundi ang Panginoon lamang ang ating inaasahan, sapagkat siya lang ang ating gabay. At alam niyo po, kung kahit saan ka man pumunta, kapag hindi ka manalangin o kapag hindi ka magtiwala sa Kanya, wala kang paruroonan. Sapagkat ang nangyayari sa atin ay tayo lang ang gumagawa ng ating kapahamakan. Kaya kung gusto mong manumbalik sa Panginoon, ikaw lamang ang nakakaalam yan at ikaw din ang may hawak ng buhay mo. Ikaw ang naggagawa ng kasamaan mo kung ikaw ay mapapahamak, pero yung ibang tao, dahil minsan napapahamak ka dahil sa mga masasamang ginagawa nila sa iyo. Kasi hindi nila nakikita ang mga mali nila, sapagkat ay nagbubulag-bulagan sila sa kanilang mga ginagawa. Kaya hayan. Kaya nga yan, ang taong inggit sa iyo walang mapapala, sapagkat hindi nila nakikita ang kanilang mga mali, ang kanilang mga puwing. Pero yung iba ay nakikita nila ang puwing kahit ay walang mga basihan. Dahil hindi nila matanggap kung anong mayroon sila. Kaya ganyan nangyayari. At naway naunawaan niyo po ang aking mga isinaad na balita mula sa aklat na po ito. At magandang gabi po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon at pakaingatan po kayo ng Ama.